matakot ngayon ha at mag-enjoy lang sa field trip natin ngayon. Maliwanag ba yon? Welcome sa lungsod ng Dapitan. Sama-sama nating alamin ang buhay ni Dr. Jose Rizal dito sa Dapitan. Alam niyo ba, taong 1892 hanggang 1896 ay tumira dito ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal? Dito rin siya ipinatapon ng mga Kastila. Bakit naman po siya pinatapon dito, ma'am? Magandang tanong iyan. Ipinatapon dito si Jose Rizal dahil sa kanyang mga isinusulat laban sa Kastila. Pinatapon siya dito bilang parusa upang magbalik loob sa simbahang Katoliko. Ayon sa isang Spanish biographer na si Wenceslao Retana, ang pagtataya daw ng loto ang nag-iisang bisyo ni Jose Rizal. Bumili siya ng lottery ticket, kasama ang kanyang dalawang kasamahan at sa kabutihang palad ay nanalo siya. At ang perang na panalunan niya ay ginamit niya upang bumili ng isang lupa upang pagtayuan ito ng paaralan at ng klinika. At dito niya ginampanan at ang konstitusyon. Si Rizal bilang magsasaka, guro, at bilang doktor. Bumili ng lupa si Rizal at nagsimulang magtanim ng palay at mais. Habang nasa Dapitan ay napansin ni Rizal ang kakulangan ng kaalaman ng mga lokal sa agrikultura. Kaya naman hinikayat ni Rizal ang mga lokal sa makabagong pamamaraan ng pagsasaka, tulad ng paggamit ng pataba at paggamit ng makabagong kagamitan upang mapadali ang kanilang gawain sa sakahan. Tinuruan din ni Rizal ang mga lokal sa paggamit ng lambat sa pangingista. Di tulad sa mababang tingin at pagmamaliit ng ating lipunan sa mga magsasaka, malaki ang pagpapahalaga at respeto ni Rizal sa pagsasaka kaya nakikilahok siya sa gawaing pang-agrikultura, kaya naman naging maunlad ang pagsasaka ni Jose Rizal. Hinangad ni Jose Rizal ang moderno at maunlad na edukasyon. Sa Talisay ay nagtatag siya ng isang paaralan para sa mga batang lalaki. Sa kanyang paaralan ay tinuturuan niya ang mga bata ng Spanish, English, Mathematics, Geography, Geometry, Proper Conduct at Physical Education. Itunuro niya ito sa kanyang paaralan ng libre. Ninais ni Jose Rizal na magkaroon ng malalim na pag-unawa sa kalikasan ng mga kabataan. Kaya sinama niya sa kanyang kurikulum ang nature study na kung saan ginagalugad nila ang kagubatan at nangongolekta sila ng iba't ibang uri ng halaman at hayop para sa pang-edukasyong layunin. Ang paraan ng pagtuturo ni Rizal sa Dapitan ay naimpluwensyahan ito ng kanyang pag-aaral sa Ateneo. Bumuo rin si Jose Rizal ng water system sa Dapitan upang magkaroon ng malinis na tubig ang mga mamamayan doon. Si Jose Rizal ay kinilalang pinakamagaling na ophthalmologist sa Pilipinas. Kaya nagtayo siya ng isang maliit na klinika upang gamutin ang mga may sakit sa Dapitan ng libre para sa mga mahihirap. Dahil sa galing ni Jose Rizal sa panggagamot, ay pumunta si George Taufer mula Hong Kong hanggang Pilipinas upang makapaggamot sa ating bayani. Kasama niya ang kanyang ampong anak na si Josephine Bracken. Sino pa ang gustong magpagamot? Ano yung sadya binibini? May naisa na ako ipagamot, Ginoo. Ano yung ipapagamot? Ang nagdurog ng puso. Dito ay nahuli at napaibig si Josephine Bracken sa talino at karisma ni Jose Rizal. Nag-ibigan ang dalawa at binigyan sila ng isang anak at kalaunay namatay rin.
Sa kabila ng pagpapatapon kay Jose Rizal sa lungsod ng Dapitan bilang anyo ng parusa, hindi natin masasabi na naging malubha ang kanyang naging karanasan. Kahit na ang lugar na ito ay taliwas sa kanyang nakasanayang buhay, marami pa ring magagandang bagay ang nangyari sa kanya dito. Siya ay nakapagpatayo ng paaralan at klinika upang makatulong sa mga mamamayan. Dito niya rin nakilala ang kanyang huling pag-ibig na si Josephine Bracken. Ipinapakita lamang nito na kahit malayo at ipinatapon si Jose Rizal, ay nagawa pa rin niyang mag-iwan ng ambag at alaala sa Dapitan.